Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama si Nalakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. RH. 7 minuto makalipas ang alas 5. Makinig ng mga balita at maaanghang na kuro-kuro sa radyo. Sa tamang balita, tama sa bayan. Tambayan,
with Raymond Danpaas at Romel Fuertes sa paghahatid ng tamang balita at talakayan sa Tambayan. Ay, Luzon, Visayas, Mindanao. Kasama na yung ating mga kababayan na sa Ibayong Dagat, isang mapagpalang araw ng Sabado. Ngayong January 24, may inyong makakasama ako si Raymond Danpaas. At ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Maginaw na umaga, paring Romel. Oo nga, napakalamig sa labas ha. Ay, second day na na magkasunod na ramdam yung ginaw. Eh kung tayo dito sa Metro Manila ay nararamdaman, imagine sa Baguio, Sa Benguet. 10.6 na daw. Baguio yun ha. Tapos sa Benguet, 5 to 7 degrees. Kaya yun nga, yung nananalasa na naman yung andap. Kawawa naman yung mga magsasaka ng gulay dyan sa Benguet, lalo na sa Atok. Yung Atok kasi yan ang pinakamataas yan peak. Nandun yung at saka alam naman natin ang kabuhayan ng ating mga kababayan dyan puro sa pagtatanim ng gulay. Kaya yan ako minsan may mga nahihirapan pero meron namang nananamantala kapag ganitong mga panahon. And I'm sure na kaya ko minsan ramdam yung lagi na may problema sa traffic sa Baguio kasi maraming gustong umakyat, mamasyal. Especially may mga nakalinya na silang event kasi pagtawid ng February paring Romel sunod-sunod na yung event nila. Panagbenga. Mauna pa yung PMA. Oo nga pala, yung alumni. PMA alumni. Yung taunan. Taunan yan, Pebrero yan, second week, I understand. Ngayon ay second week ng February ang PMA alumni. Then after that, yun na, yung Panagbenga Festival, January, tatawid hanggang buwan ng Marso. Tapos hanggang na yan, Abril, Mayo na yan, kasi summer. Peak season na naman sa Baguio. Pati yung, di ba, kita mo nga yung may schedule na yung oral argument ng Korte Suprema. Ng Korte Suprema. Sa Baguio na gagawin. Kaya yung mga concerned parties, maghanap na kayo ng mga hotel ninyo na malapit-lapit sa area kung saan nagsasagawa ng oral argument hinggil doon sa issue ng unprogrammed appropriations. Yun po yung mga grupo na kumu-question sa pagkakapirma ng national budget. Yan, yung legalidad ng unprogrammed appropriations. Ang laki kasi nung sa budget, paring Romel, yung unprogrammed funds na nitong 2024-2025, nagulat sila na bilyones na pondo na galing sa unprogrammed. Technically, ang sabi nila paring Romel, yung mga mahusay sa budget, sa finance. kaya nga inilagay sa unprogram, kasi para bang mapupunduhan lang yun kung meron available na budget. Halimbawa, gumanda ang koleksyon ng Bureau of Customs. Gumanda ang koleksyon ng BIR. Yung koleksyon na binabanggit natin, yung koleksyon na pumasok sa gobyerno hindi yung koleksyon na pumasok sa bulsa lang ng kung sino. Ibang bulsa, yung pumasok sa gobyerno. Revenue, government revenue. Official revenue collection. Kung gumanda ang koleksyon ng BIR, ng customs, yun. May excess na budget, doon lang mababudgetan yung unprogram. Ang nangyari paring Romel, yung sa kaliwa, program. Ito yung talagang naka-itemize. Naka-itemize na yan. Sa kanan, unprogram. Wala pa. Ang nangyari, yung program, hindi na budgetan, si unprogram ang yun inuna. Yun ang binigyan ng alokasyon ng pondo. Kahit wala pang available na funds. Yung budget na para sa program, inilagay sa unprogram. Galing. Ang tindi ng technicality nito. Kaya minsan kami nag-uusap-usap nga sa mga kaibigan natin sa media.
ano yung pinakamadaling paliwanag para mas Na madaling maunawaan maintindihan ng ating mga kababayan. Kasi ordinaryong tao. kung susundin mo yung technicality ng program at saka unprogrammed funds, ang lupit. Pero Malalim ito lang masyado. ang pinakamasimple kasi kumbaga ito yung pinili nila. Ngayon, ang question, sino ang nagdidesisyon? Ayan. Di ba na alam naman natin sa gobyerno, sino ba ang kasi kahit na minsan kahit na nakasulat na diyan sa papel, kung hindi mo naman talaga lalagyan ng pondo, pwede hindi mangyari yung budget kahit nakalista Kasi yung pondo dito na nakalaan, pwede mong dalhin sa kabila. Ilipat. Ngayon, ang question, sino yung nagdidesisyon? Bakit kung sino-sino yung naituturo? DBM, yung mga congressman, ilang senador. Bakit ganun? Kaya nga parang Sino Raymond, ba sila? Kaya nga nagkaroon ng termino na realignment of funds. Ayun. Na pwedeng ilipat yung pondo. Hindi, at saka bakit nyo inilagay lahat sa flood control? Ayun. Anong meron? Yun. Ngayon, Kasi- ang sagot doon na parang Raymond, ayan na, yung pumutok na yung skandalo. Alam niyo na kung ano ang sagot. Yun. Kaya napagtatanong at saan ka nakakita? Yun nga yung laging binabanggit ni Senator Ping sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee na December 27 of 2024 naglabas ng Special Allotment Release Order o SARO ang Department of Budget and Management 50 billion sa unprogrammed funds na budgetan. Grabe, no? At inirelease December 27. At yung 50 billion na yon, 30 billion napunta sa flood control. So, sino ang nasa likod nung paglilipat na yon ng pondo ng mga opisyal ng gobyerno at talagang ginawa nila at a time na lahat tayo, paring Romel, December 27 Either ikaw ay nakabakasyon, hindi naman tayo nagbabakasyon dito sa atin, pero karamihan ng taga-gobyerno ay nakabakasyon on a Christmas break. Tama. Ang mindset ng mga tao during that time ay magsaya tayo. Magbakasyon. Pasko Pasko bagong taon ngayon yung mindset pala nung iba. Ito ang tamang pagkakataon. Sige, magsaya kayo diyan. Dito lang kami. Gedi lang kami rito. Yung pala yung isinabay sa panahon na kumbaga yung lahat tayo na abala tayo. nag-celebrate ng Christmas and New Year. Yung isang grupo naman. Abala din. Oo. Sa pagko-compute. Kung magkano kikitain sa Ay nako. ayun, yun ho ang nangyari sa perang yan. Kaya talagang hindi kaya yung iba ay sige nga dalhin na natin yung kaso sa Supreme Court para i-declare na unconstitutional yung unprogrammed appropriations na yan. Yun lang ang pinakamadali naming mapaliwanag dito dahil masyadong technical kung babasahin Masyadong malalim. Ang mga magkakaintindihan lang dito sila Secretary Executive Secretary Ralph Recto, si Frederick Go ng Department of Finance, si Secretary Arsenio Balisacan ng DepDev, at yun yung lang. mga financial analyst, yung mga eksperto sa pananalapi. Yun, mga nagkakaintindihan pero kung sa tayo sa baba, naku po, ang hirap intindihin. Kaya kung minsan, dahil alam nilang hindi natin naintindihan yung mga technicality, sinasamantala dinadaan naman tayo sa di ba? Paring Romel, no? Dinadaan tayo sa mga figures ano naman alam namin sa figures nyo na yan. Basta ang sa atin ang pinag-uusapan natin magkano na ba ang 1 litro ng diesel at gasolina? Magkano na ba ang 1 kilo ng isda sa palengke? Ng karne, ng gulay? Doon lang naman tayo nagbabase. Tama. Kung ano pa yung nararamdaman natin, doon tayo Yun ang pinakamahalaga. Pero mo, sasabihin ng mga magagaling dyan sa gobyerno, gumaganda ang ekonomiya. Bumabagal ang inflation. Anong inflation? Yan. Pupunta ka sa palengke, tumaas yung presyo ng sili, umabot ng 1,000. Pwede mo ba sabihin dun sa vendor, bakit tumaas ang halaga ng sili? Ang sabi sa gobyerno bumabagal daw ang inflation. Kasi baka siguro, sige, sa'yo na yung sili na.
Ay, nako. Doon ka bumili sa kanila. Oo. Buti na lang, Grabe. sa iba, kayang, ay sige, wag na tayong bumili ng sili. Kaya mong ganun. Iba paano kung mapunta ka na sa karne, ng yan. isda, paanong sasabihin na, hindi na tayo pwedeng bumili ng mga ganyan. Hindi po pwede. Bahagi ng pang-araw-araw natin yun eh. Ang malupit, agahan, tanghalian, hapunan. Ayan. Di ba? Ito yung mga hindi pwedeng may pagpaliban. Yan. Tapos, pagdating ng katapusan, darating yung bill mo sa kuryente. Sabi nyo, bakit biglang tumaas to? Biglang tumaas yung bill mo sa tubig. Kahit na walang tubig. At tapos makakarinig ka or makakabasa ka ng balita na bumababa ang antas ng kagutuman. Bumaba ang dami ng mga Pilipino na Naghihirap. nagsabing sila ay mahirap. Oo. Ay, paano ba natin mare-reconcile yan? Pero kung minsan, ang hirap nga. Sabihin nila, pero sabi naman ng iba, dumami ang mahirap. Mahirap kausap. Anyway, ito nabanggit lang pala yung tungkol sa bayarin. Gusto ko lang bigyan ng pansin ito. Isa sa mga napagkwentuhan namin yung tungkol sa, di ba pag buwan ng Enero, pila-pila yung mga may-ari ng mga negosyo sa mga yung BPLO, Business Permit Service Office ng mga city and munisipyo. Sa munisipyo. Yung halimbawa, meron kang isang negosyo, kukuha ka ng business permit. Ayan. Nakapipila sa BPLO pala. BPLO sa mga bawat city and munisipyo. Alam mo yung isang reklamo sa Bacoor. Banggitin ko na. Sa Bacoor. Cavite. Yung kanilang sanitary permit. Yung tungkol daw sa bayad daw sa paghakot ng basura. Merong isang karinderya kumuha ng business permit. Ang inilagay na yung total na babayaran niya, lahat na. Parang more than 12,000, 12,500. Nagulat siya na nung magbabayad na dumoble. Bakit dumoble? Ang bihira, no? May 12,500 din yung sinisingil diyan sa paghakot daw ng basura. Dahil daw karinderya ka, marami ka daw yung basura. additional, hindi penalty yun. Hindi. Raymond, Yun yung regular na isang taon daw na babayaran mo pag sa paghakot ng basura ng City Hall. Umangal. Umapila. Hindi ko alam kung magkano pero ang laki ng ibinaba. Para bang yung binabayaran niya ng isang malaking restaurant. Halimbawa ng isang, sabihin natin, Jollibee or McDo. Yung mga na talagang ang tao nila labas-pasok. Yung iba nga 24/7 pang operation. At saka isang karinderya pinagtapat. Ipinareho. Aangal ka talaga kung ikaw small time ka lang naman na negosyante tapos ganon. So, I don't know paano i-address ito ng city government ng Bacoor. Doon sa mga malalaking establishmento, walang problema, kaya Kita nila. At saka naroon kasama na sa yun, parang Romel. Pero yung isang small scale ka lang, small level, magkano lang ang gross sales mo sa maghapon, tapos itatapat ka ng gano'n. Siguro isang issue yan na i-address ng mga LGU. Kung minsan, puro tayo banat sa flood control, pero yung issue natin na sa local, sa business, paring Romel, ang daming kalokohang nangyayari dyan sa business permit na yan na nangyayari. Yan yung doon sa business permit kasi dyan, nakapaloob doon paring Romel, yung issue ni Secretary John B. Crimulya sa Bureau Fire. Oo nga pala. Kasi kung magtatayo ka ng negosyo, kailangan mo ng permit mula sa BFP. Bureau Fire. I-inspection nila yung mga electrical mo. Ang pero kung minsan, pagdating, hindi, alam mo ang pagdating ng Bureau Fire, hindi yung linya ng kuryente ang uunahin. May fire extinguisher ka ba dyan? May fire extinguisher ka na ba dyan? Hindi, yun ang number one na ang tatanungin. Minsan nga, parang Raymond, may bumbero, may dala-dala na Kung baga, ito, magandang brand ito. Magandang modelo ito. Ito yung bago. Ito yung bago. Gusto mo nga mapabilis ang proseso. Alam mo na kung ano gagawin. Siyempre, ikaw makikiramdam ka So, bakit kaya may dala-dalang fire extinguisher itong bumbero na to? Di ba?
Ano naman, wag na tayo magbulahan. Ganyan po talaga nangyayari. Yun na nga. Kasama doon sa lahat. Kaya kung minsan nagsama-sama, kaya sabi ko sa inyo, yung sana naman ho, yung mga sa local government unit, huwag niyong pahirapan yung mga gustong magtayo ng negosyo. Lalong-lalo na kung, kung sinabi nating negosyo, walang walang, ito yung mga legal. Ito yung mga lumalaban ng parehas. Yan, yung mga kainan, mga iba pang magtayo ng halimbawa, tindahan ng let's say piyesa ng sasakyan, piyesa ng motor, o yung mga maliliit lang. Small scale, small level lang, mailitan lang ang puhunan. Yung gusto lang kahit paano panghanap buhay. Makatawid panggutom. Huwag sana man, medyo tingnan nyo naman at huwag masyadong gipitin sa proseso. Bigyan natin ng konting konsiderasyon. Yung mga ganon, yung tama lang, hindi yung gaya yun, sisingilin mo yung karinderya ng 12,000 pag-aakot lang daw ng basura. Ano siya? Wala talagang, ay nako. City government of Bacoor, tignan nyo man ninyo yan kung paano. Sino ba ang mayor ng Bacoor? Si Strike. Strike Revilla. Kapatid ni Senator Bong Revilla. Yan ang mayor dyan. Diba dati suki natin dito yan sa RH dati. Baka pwede nyo silipin yan, Mayor Strike. Pakisilip lang. Pakisilip lang. Yung mga ganyang reklamo ho. Diyan sa paghahakot ninyo ng basura, ay mabuti kung pagdating sa dulo, sisingilin kayo, nagbayad kami ng mahal tapos hindi nyo nahahakot yung basura namin. Yun ang pinakamalaking problema lalo. Yun na. Di ba? Baka darating tayo sa pagkakataong yun. Naku, sa panahon pa naman na ito, napakadaling tapos makikita mo, paring Raymond, yung katabi mong establishmento, yung malalaking establishmento, ay kung mag-dispose ng basura, napakarami. Katakot-takot. Tapos maghahakot on time. Samantalang ikaw, porque karinderya ka lang, inaabot ng linggo bago hakutin. Huwag naman. Bumayad din naman yan Bumayad din naman yan. Ayan, yan yung mga issues na sana ho ay matugunan ng mga local government units, especially. Hindi lang ang binanggit, palibhasa, Bacoor kasi. Yun ang nakarating talaga. May nagkwento talaga sa atin yan tungkol dyan. Kaya ko binabanggit. Sorry to say sa inyo dyan sa Business and Permit Office ng City Government ng Lalawigan ho ng Bacoor. Then, ito ba, paring Romel? Meron tayong news item dito na gusto kong matawa Nakausap daw ni dating Secretary Mike Defensor. Sino? Si dating Congressman Saldico. Ganun ba? So may komunikasyon sila? Ganon? Na titistigo daw siya sa impeachment case laban ni Pangulong Presidente Bongbong Marcos. Gusto kong matawa minsan, hindi ko alam kung pinagloloko tayo ni Secretary Mike Defensor. Parang bang sinasabi niya, ako, kausap ko. Kayo, wala kayo. Samantalang wanted sa gobyerno. Kumbaga, diba? Tapos sinasabi siya mo. ay umaakto bilang handler. Ano pa? Di ba? Walang ibang nakakausap kay Saldico. Bukod sa kanyang mga abogado. Tapos siya, binibigyan siya ng mensahe ni Ko na, willing magtestigo. Magtestigo. Ang masaklap nito, kahapon lang ba o isang araw, sinasabi ni Secretary John V. Cremulya na may surrender feeler daw. Tapos sasabihin mo, kausap ko, titistigo nga siya against sa presidente. Ewan ko Secretary Mike, medyo tayo At saka mabibo na kayo masyado uli ngayon At saka wag natin ilihis ang atensyon ng taong bayan. Wag natin ilihis ang issue. Yung tinutukoy natin na congressman, Saldico, dating congressman Saldico, isa sa mga pinaniniwalaan hindi ko sinabi na diretso siya may kinalaman. Pinaniniwalaan na isa sa utak ng flood control scandal. At kaya siya wala dito sa bansa dahil ayaw niyang humarap sa tamang forum. Ayaw niya tinatakasan niya yung kaso. Ganun tinakasan niya. Bakit ayaw siyang bumalik dito sa Pilipinas at harapin. Sumpaan niya ang kanyang salaysay kung mayroong katotohanan yung kanyang mga sinasabi. Ang dami niyang sinabi. Ang daming sinabi paring Romel nung mga na video niya. Pero hanggang ngayon hindi ang sabi nga sa kanya na Malacanang, umuwi ka. At harapin mo yung kaso. Dito mo sabihin yung inyong mga yung video serye na siya.
Kaya minsan, Huwag tayong Secretary Mike, good morning sa iyo at sa inyong mga nakita mo ba yung grupo nila na magpa-file sana ng impeachment complaint? laban kay Presidente. Paano? Sabi ko, tinitignan ko yung itsura nila. Sino yung kasama niya? Mike Defensor, Chavit Singson, Governor Chavit Singson, Attorney Topacio, si dating Congressman Jing Paras, Attorney Luna. Puro DDS to eh. Hindi, tinanong nga pro DDS ba kayo? Hindi daw. Sila yung nangampanya ng Bongbong Sara eh. Kaya nga Diba? Bakit nyo pa itinatanggi yung kulay ninyo samantalang obvious na obvious? Kayo yung nangampanya ng todo-todo para kay ngayon Presidente Marcos at dating Vice President itong si dating Mayor Inday Sara, ngayon Vice President. Sila yung nangampanya. BBM Sara. Tapos ngayon sila yung pa-impeach sa ano yun? Di ba? Ano meron? Saka wag natin ilis ang issue. Sa mga kababayan natin, talasan natin ang pakiramdam. Baka tayo paniwalang-paniwala tayo sa mga sinasabi nila, not knowing na tayo ay nakasakay sa malaking tubibo. Pinapaikot-ikot tayo. Kaya nga. Kaya tuloy, ang daming mga well, hindi naman natin, ako personally, hindi ako mahirap magduda sa motibo nila. Kaya lang, hindi nawawala yung pag-isipan ng ating mga kababayan na, anong meron? Bakit kayo 2024, 2025, until 2022 election nanalo si Presidente Bongbong, di ba? Ang lupit kayo mga kampanya. Kasama kayo sa entablado. Uniteam, di ba? Ito yung Uniteam. Tapos bigla-bigla ngayon, gusto niyang ma-impeach yung presidente. Tapos pagka tinanong kayo kung pro DDS, itatanggi ninyo. Kayo Diyos ko naman. Ngayon, ang ginagawa nyo, pa-impeach pa kayo. Di ba? Kayo yan, di ba? Ay, nako. Mahirap talaga. Minsan, naman, medyo ingat-ingat sa mga grupong naglulutangan ngayon. Paingat-ingat ho. Dahil kumisan kaya napagdududahan well, kahit naman yung unang nag-file against kay Presidente, yung abogado doon, sabi ni Senador Amy, alamin niyo yung background ng lawyer. Sabi niya. Sabi ko, bakit ho? Hindi, kayo nang ang pagkakabanggit abogado daw pala yon ni First Lady Lisa Araneta. Tapos yung nag-endorse kasama din sa questionable. Kaya nga, dawit din sa flood control. Nasa listahan din siya. Ay, nako. Ingat-ingat sa mga grupong naglulutangan. Baka ngayon pare sabihin, baka sinasanggan nyo ang presidente na hindi ma-impeach. Hindi, wala tayong pakialam doon. Ang sinasabi lang natin, yung mga nagpapa-impeach kuno ngayon, sila yung nangampanya noon nung 2022 para siya ay maluklok sa posisyon. And therefore, kahit pa paano, liable sila, di ba? Kayo ang Tapos, kung hindi dahil sa inyo, di ba? Idadamay nyo kami na hindi sumuporta sa inyo. Ano yun? Sasabihin ng ating mga kabayan. So, ang tanong, anong meron? Ayan. Anong meron? Dahil malapit na. Hindi kayo hindi na ibigay ang inyong gusto? Ay naku, wag kami. Alam na namin yan. Wag kami mga At saka sorry pero kung titignan mo yung karakter ng mga nagtipon-tipon. Ang tatanda na niya sa politika. Sus Mario Joseph, wag na tayo magpaloko sa kanila. Ay nako. Pambihira. Dumaan na tayo dyan. Ito muna, paring Romel. Punta muna tayo sa lagay ng ating panahon. DZRH Weather Bulletin. Teka, nire-establish lang yung ating linya sa kasi baka kaya ang temperatura ngayon medyo maganda-ganda. Ito yung, kaya lang to sa Baguio, paring Raymond,
Umabot ng 10.6 kahapon daw. Celsius. Oo. Aha. Ewan natin. Sabi kung ni Jonathan Llanes, napakalamig daw ngayon sa Baguio eh. talaga. Jonathan Llanes, na yung bagabigat mo, Apo. Si Jonathan ay nasa parang DA? DA na siya. Ano, okay na? Wala pa din. Okay. Si Edwin daw muna, paring Romel. Lalaking top 1 most wanted na may kasong rape sa Parañaque, arestado. Edwin Duque sa detalye. Edwin. Daibag bigat pa ng Romel at Kuyang Raymond. Sa ikinasang manat operasyon ng Parañaque Police, matagumpay na nasa kote ang isang high profile na nakalista bilang top 1 most wanted person sa unang taon ng buwang 2026. Natunton ang suspect sa number 15270 sa St. Francis Street sa San Agustin Village sa Parañaque kagabi. Kinilala ni Police Colonel Nicolas Millon ang suspect na si alias Orlando, 55 years old, na nakuhan sa kanya mismong pinagtataguan. Ang pag-arestoan niya ay bunsod na rin ng warrant of arrest para sa kasong paglabag sa Section 10A paragraph ng RA 7610, Acts of Lasciviousness naman para sa kasong rape sa ilalim ng Article 266A, paragraph 2 ng Revised Penal Code sa ilalim pa rin ng Republic Act 8353. Ang inisyong warrant of arrest ay pirmado ni Judge Moises Domingo. Dito lamang January 22, 2026. Ang presiding judge ng Family Court Branch 10 ng Parañaque. Maaari lamang itong makapagpiyansa pansamantalang makalaya kung makapagpiyansa ito ng halagang 780,000 pesos sa mga akusado. Ang kampanya mo ng PNP sa pag-aresto sa mga wanted person ay para matiyak ang transparency at accountability na gumamit pa ito ng mga arresting team ng PNP body worn camera at isang cellular phone bilang patunay na dokumentado ang kanilang pag-aresto. Aresto de Brian Vinto kinagulat sa DCRH una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Edwin Duque. Magbabalik tayo, 5:35 na ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan. Ang oras. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman!
Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Abangan this Saturday. Hi, I'm Kain, and you're watching Sinjo. Balik ka ng kilig sa Stunning Together fan meeting in Manila ng K-pop star na si Kangin. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Mahal ko kayo! We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Siguro yung team namin, we're not the tallest team, but we thrive on the system of Coach Jong. Obviously, we're an underdog. So I think yung identity ng team is systematic sa defense and offense. Kailangan yung isip lagi is play to win. Hi, we are the LS Road Warriors. Panoorin ang ating interview sa Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino!
Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tayo sa ating balitaan, 5:44 na ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan. Patay ang 4 na sundalo habang isa naman ang sugatan sa pananambang ng pinaniniwala mga miyembro ng grupong Dawla Islamia sa Lanao del Norte. Batay sa ulat, umalis sa kanilang kampo ang mga sundalo lula ng pribadong sasakyan para sana mamili ng supplies. Mambigla na lamang silang paulanan ng bala sa bahagi ng barangay Liningding sa bayan ng Munay. Agad na binawian ng buhay ang mga biktima na sina Staff Sergeant Josito Araya, Sergeant sa Gilbert Arnoza at June Calgas at isang private laniton. Samantala, isinugod naman sa ospital ang isa pa nilang kasama na si Corporal Roland de la Cruz. Sila ay mga miyembro ng Task Force Tamang na hawak ng 2nd Mechanized Infantry Brigade ng Philippine Army. Pagpapatuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay sa nangyaring pananambang. Samantala, eto na. DZRH Weather Bulletin. Mula sa Pag-asa DOST, nasa ating linya si Dan Villamil. Dan, magandang umaga. Good morning, Dan. Yes po, good morning po Sir Raymond, sa Romel at sa ating mga takasubaybay dito sa DZRH. Dahil sa epekto ng Shirley, ngayong araw asahan natin ang mataas sa tsansa ng mga kaulapan at mga pag-ulan dito sa mga rehiyon ng Caraga, Davao Region at mga lalawigan ng Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Camiguin at Misamis Oriental. Kaya sa mga lugar na ito, maghanda po tayo at maging alerto sa mga banta ng flooding or landslides, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy yung mga pag-ulan na ating mararanasan. For Metro Manila at malalabing bahagi na ating bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawiri ng ating inaasahan, pero nandiyan pa rin yung mga tsansa ng light rains o yung mga pag-ambon na dulot ng amihan. Sa kalagayan naman na ating karagatan sa kasalukuyan, may nakataas pa rin tayong gale warning dito sa eastern seaboards ng Visayas at Mindanao. Kaya sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat over these areas, huwag po muna tayong pumalaot dahil makakaranas pa rin tayo ng maalong karagatan na dulot ng hanging amihan. Sir Raymond, Sir Romel. Dan, kumusta ang monitoring sa temperatura natin? Ayos po. So kahapon, nakapagtala po tayo ng 10.6
degrees na minimum temperature sa may Baguio City. Samantala dito sa Metro Manila, particular na sa may Quezon City, nakapagtala naman po tayo ng 20.1 degrees po na minimum temperature. To 20 pala. Ngayon wala pa kayong feedback ngayon kung... Opo, mamayang 8 a.m. pa po natin, makakonsolidate yung data po natin. Maraming salamat, Dan, at magandang umaga sa Pag-asa. Thank you po and good morning. Dan Villamil mula sa Pag-asa DOST. Matinding kinundina naman ng Philippine Army ang pananambang ng mga teroristang Dawla Islamiyah Mauti Group sa mga sundalo sa Munay, Lanao del Norte. Kasabay nito, tinawag ni Philippine Army Commander Lieutenant General Antonio Navarrete ang ambus na isang heinous at cowardly o karumal-dumal at isang karuwagan. Nabatid na nasa community outreach mission ng mga sundalo ng sa barangay Liningding nang biglang pagbabarilin at 4 ang napatay habang isang sugatan. Inihayag ni General Navarrete na ipinagluluksa ng Philippine Army ang pangyayari at tiniyak ang tulong sa mga naulilang pamilya. Bunsod nito agad naman na nagkasa ng manhunt operation ng Philippine Army kasamang PNP at local government unit para mapanagot sa batas ang mga miyembro ng teroristang grupo. Iniulat ng Chinese Embassy sa Maynila na 2 Pinoy seafarers ang nasawi matapos tumaob ang isang Singaporean flag cargo vessel malapit sa Scarborough Shoal. Ayon sa embahada, 17 tao na ang nasagip kabilang ang 2 nasawi habang 14 dito ay nasa stable ng kondisyon at isa naman ang patuloy na ginagamot. Puspusan pa rin ang rescue operations at may karagdagang rescue teams ang ipinadala sa lugar ng insidente. May kabuuan 21 Pinoy crew ang barkong MV Devon Bay na may kargang iron ore at patungo sana ng China mula sa Pilipinas na mangyari ang aksidente. Huli namata ng barko 141 nautical miles kanluran ng Pangasinan at tiniulat na ito ay nakatagilid ng halos 25 degree bago tuluyang tumaob. Samantala, sinabi ng Philippine Coast Guard na hindi pa nila kinukumpirma ang 2 nasawi at 4 na crew members ang nananatiling nawawala. Patuloy ang search and rescue operations ng Coast Guard katuwang ang Chinese authorities. Negatibo naman sa Human Immunodeficiency Virus o HIV ang Russian blogger na nag-viral matapos magbanta online na magpakalat ng sakit dito sa Pilipinas. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, matapos na aresto na agad na ipinasuri ng Department of Health si Nikita Chekhov. Isinailalim din na sa iba pang pagsusuri ang dayuhan upang malaman kung may iba siyang sakit ngunit negatibo din ang resulta. Sabi ni Viado, pinatutunayan lang ng test result ang hinala ng BI na rage bait lamang ang mga social media post ng dayuhan o sinadyang gawin para manakot at makakuha ng atensyon online. Dahil dito haharap ngayon si Chekhov sa deportation charges bilang isang undesirable foreign national matapos magdulot ng takot at pangamba sa publiko ang kanyang pahayag. 2 babae naman ang naaresto matapos ibenta ang kanilang mga sanggol sa pamamagitan ng online platform. Ayon kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., agad na nagsagawa na magkahiwalay na entrapment operation ang Women and Children Protection Center sa Quezon City at Batangas City. Hindi pinangalanan ng mga suspect, ngunit sinabi ni Nartates na ang maaresto sa Quezon City ay residente ng Caloocan at inalok umano ang kanyang 1 taong gulang na anak na lalaki sa halagang 25,000 pesos. Samantala sa Batangas naman, inoffer ng isa pang babae ang kanyang 3 buwang gulang na sanggol na lalaki sa halagang 75,000 pesos. Git ng PNP, hindi nila hayaan na mailagay sa panganib ang mga bata. Naharap ngayon ang mga suspect sa kasong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act, gayon din sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination at paglabag sa Cybercrime Prevention Act. Arestado din ang isang babae sa NAIA Terminal 3 sa Pasay City matapos natangkang ipuslit sa bansa ang cocaine na nagkakalaga ng mahigit 43 million pesos. Ang 30 anyos na Pinay suspect ay nagmula pa sa Sao Paulo, Brazil at dumaan sa Doha, Qatar bago dumating sa Maynila.
Ayon sa PNP Drug Enforcement Group o PDEG, ang suspect ay isang overseas Filipino worker. Nako, courier na naman. Sabi ng PDEG na nasa X-ray screening area, ang suspect lamang o nang mapansin ng mga security personnel ang kahina-hinalang laman ng kanyang bagahe, kaya ito ay sinailalim sa masusing inspeksyon. Nang buksan ang maleta, nadiskubre ang 8.19 kilos ng cocaine na nakatago sa isang peking compartment at tinakpan ng mga damit. Nakuha rin ng otoridad ang kanyang passport, boarding pass, 2 cellphone at iba pang gamit. Inihanda ng kasong laban sa suspect na paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office o LTO ang umano'y pulis. Masakay ng isang kotse na uminto sa harap ng isang fire truck upang harangin ito. Ito matapos mag-viral ang video online ng ginawang pangarang ng umano'y pulis sa nasabing emergency vehicle. Dahil dito inilagay muna sa alarm status ang Toyota Vios na binamaneho ng sinasabing pulis at pinatawan ng 70 araw na suspensyon ang kanyang lisensya. Pinadalan din ng sabina ang driver ng fire truck para umarap din sa pagdinig ng Intelligence and Investigation Division ng LTO sa East Avenue, Quezon City sa January 29. Nagkainita naman ang isang motorista traffic enforcer sa Roas Boulevard sa Pasay City dahil sa halos burado ng yellow lane sa kalsada. Sa isang viral dashcam video, nagbigay ng signal ang motorista bago magpalit ng lane pero pinara pa rin siya ng enforcer. Dahil dito nagtalo ang enforcer at motorista pero nilinaw naman ng enforcer na hindi niya hinuli at hindi rin tiniketa ng motorista. Gayunman nagkain ng reklamo ang motorista sa local government unit ng Pasay City. Tiniyak naman ng Pasay Traffic and Parking Management Office na iimbestigahan ang insidente. Isang bangkay ng lalaki ang nakitang palutang-lutang sa Estero de San Miguel sa Quiapo, Maynila habang magsasagawa ng waste segregation at trash disposal ang mga tauhan ng MMDA. Batay sa ulat ng Manila Police District, nakasuot ang biktima ng brown na pangitaas, itim na shorts, kulay itim na salamin at nasa advanced stage na ng decomposition. Ayon sa pulisya, wala naman nakitang anumang sugat sa katawan ng biktima. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad para matukoy ang pagkakilala ng lalaki at ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Natagpuan naman ang isang bangkay ng babae sa loob ng isang plastic drum sa kahabaan ng Marcos Highway sa barangay San Jose, Antipolo City. Ayon sa mga tauhan ng pulisya, nadiskubre ang bangkay ng mga batang nangangalakal at ng basura dakong alauna ng hapon. Inakala ng mga bata na may mapapakinabangan sa drum, ngunit nang buksan ay tumambal sa kanila ang paa ng biktima. Naku po. Agad nilang inireport ang insidente sa mga pulis na nagsagawa ng retrieval operation. Patuloy na imbestigahan ng mga tauhan ng pulisya ang posibleng suspect at motibo sa likod ng krimen matapos nilang matukoy ang biktima at ang kanyang pamilya. Patay naman ang 2 individual at 2 rin ang sugatan sa salpukan ng tricycle at bus sa Calapan City sa Oriental, Mindoro. Batay sa inisyal na investigasyon, nawala ng kontrol sa manibela ang driver ng tricycle sa may pakurbadang daan kaya nasakop nito ang kabilang lane at sumalpok sa kasalubong na bus. Dahil sa lakas ng salpukan, dead on the spot ang 2 sakay ng tricycle at 2 naman ang malubang na sugatan. Bunso nito, naglabas ng show cause order ang LTO sa kumpanya at driver ng bus para magsumite ng paliwanag. Isinailalim na rin sa alarm status ang nasabing bus at sinuspindi ng 70 araw ang lisensya ng driver nito habang gumugulong ang investigasyon. Sa balitang sports, lusot na sa main draw ng WTA 500 Mubadala Abu Dhabi Open ng Pinay tennis star na si Alex Iyala. Nangangahulugan na hindi na niya kailangan pang dumaan sa qualifying rounds at sa halip ay magpapatuloy na siya sa draw ng naturang torneo na inaasang lalawakan ng iba pang malalaking tennis players sa buong mundo. Sa ngayon ay blanco pa kung sino makakarap ni Iyala dahil matutukoy lamang ito pagdating ng official draw ceremony. Ang WTA 500 Abu Dhabi Open ay nakatakdang ganapin sa
Enero 31 hanggang Pebrero 7 ngayong taon. Ngunit bago ito, inaasahang sasabak muna si Ayala sa Philippine Open na kasado na sa araw ng Lunes, January 26. Samantala, sa balitang showbiz naman, inamin ng Filipino international singer-actress na si Lea Salonga na hiwalay na sila ng asawang American businessman na si Robert Chen. Bagmat hindi pinitalye pa tungkol sa kanilang hiwalayan, sinabi ni Lea Salonga na masaya na sila sa kanya-kanilang buhay. Ayon kay Lea, kahit hiwalay na ay todo suporta pa rin sila sa mag-iisa nilang anak na transman actor na si Nick Chen. Matatanda ay kinasal sina Robert at Lea noong January 27, 2007 sa Cathedral of Our Lady of Angels sa Los Angeles, California. Oy, good morning ho sa lahat ng aming mga birthday boy ngayong January sa aming grupo sa ACMP 7, si Paring Per Balatay, si Jerry Pelayo, si Joby Sebastian at si Kuya Fred Estinoso. Ayan, January and February birthday ang kanilang celebration. Uy, teka, may nagpapabati. Oh, si Torogi. Si Francis Kiko Calado. Aba, nag-message ba? Oh, sabi niya Friday daw doon sa Las Vegas. 2 p.m. na daw doon. Ayan, dayo pala ni Kiko Calado, kaya busy siya sa paglalaba. Ayan, Kiko Calado, ay bagabigat mo. Kiko, alakay. At saka si Mark at saka si Janet ay nagpapabay. Janet Angeles, good morning sa inyo at nanonood din daw sa atin. Wala mong pagbati dyan si Kong Ador Plato. Congratulations dun sa yung pa-laptop sa mga graduate students sa ika-6 na distrito ng lalawigan ng Bulacan. Ayan, at syempre, hindi pwedeng kalimutan ni Francis Cuaco ang kanyang kaibigan na si Strawberry Lopez. At meron pang umahabol. Sino ba to? Francis Cuaco. Si Carnation Reyes. Sino naman yan? Kaya nga pambira to si Francis. Ang dami niyang girlfriends. Mga kaibigan babae, ha? Ayan, Carnation Reyes. Ayan. Wabati din ngayon. Okay, salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay sa ating balitaan at yung ating mga nagpapaginaw sa Tagaytay at sa Baguio City ay enjoy and ingat-ingat ho. Ngayong araw ho ng Sabado. Kami yung nakasama, ako si Raymond Dadpaas. At ito ang lingkod, si Romel Fuertes. Ay standby kayo at susunod ang palatuntunang advokasya ni Kuya Bong Ariola ng PCSO at ni Tina Nolasco. Ang oras natin, 6:00 na ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan. RH number 1. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Lalo ng kaldero.